May dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus. Dahil sa dami ng tao, kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitiko na karatay sa higaan. Dahil yung sa dali po manalangin, ilang Diyos, salamat sa araw po nito. Salamat po na kami po'y malaya na nakikinig na yung mga salita. Malaya na kapagpupuri, Panginoon. At malaya na nakaposeserve. Dahil alam namin sa ibang lugar, Lord, yung mga persecution po, yung mga ibang naglilugod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa freedom na meron kami sa aming pong bansa. Gawa po sa kami namin, ito ay aming samantalahin ang mga ganitong pagkakataon na magpatuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa, lalaki at babae sa iyong gawain. Sa aming pakikinig ng salita sa umagang ito, mag-usap ka sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan po Jesus. Amen. Amen. So, ang pamagat po ng design po ng umagang ito, bring me to Jesus. Pag natin bring me games, hindi po ba? So, as the Spirit lead, siguro po ma-bring niyo rin ako. Pero pagkatapos po nito, bibigyan ko ng instruction. So, handa-handa lang po kayo. Kasi baka mamaya mag-uwian kayo pagka sinabi ko na kagad yung pag-bring me natin. So, tandaan po natin, ang mensahe ko sa umaga ito, bring me to Jesus. Ito po yung desire or request ng may sakit. Sabi niya, bring me to Jesus. Dalhin niyo ako kay Jesus. Sa isang bayan po ng Capernaum, si Jesus po ay pumasyal para po magturo at mangaral ng kanyang salita. At magpunta siya sa isang maliit na bahay, karaniwang bahay. Ang bahay po nila ay kwadrado, tapos mayroon pang rooftop, first floor. At nakita po natin doon sa kwento na ating mong binasa. Dahil sa ginawa ni Jesus na pagpapagaling, nalaman ng sanggol na yun na dadating si Jesus. Nandun si Jesus sa lugar ng isang bahay sa Capernaum. Kaya lahat po ng mga tao may sakit or mga nag-uusisa, nagpuntahan po doon sa lugar na yun. Kumbaga, dinayo nila si Jesus para makita o makapakinig ng tinuturo ni Jesus. At nakita po natin dito yung may apat na magkakaibigan. Daladala nila ang kanyang kaibigan na may sakit, isang paralitiko. At alam naman natin yung paralitiko, di po ba hindi siya nakakagalaw? Maring kalahati yung katawan niya ay hindi niya may galaw. So kaya binubuhat na lang siya. Pero sabi po doon, daming tao. Siguro kung dito si Jesus, diyan sa kalsada puno na. Dito sa paligid puno-puno na ng tao. At pero yung magkakaibigan nito ay nagawa sila ng paraan. Nakita nila yung rooftop at ang ginawa nila, sinira nila yung bubong para doon ihulog or ibaba yung kaibigan nila na may sakit. At nung ito yung makita ni Jesus, sabi niya, namangha po siya sa ginawa ng mga nagdala. O yung mga nagdala sa may sakit. Dahil kakaiba ang ginawa nila na kuha nila ang atensyon ni Jesus. Parang si Jesus ay nasa kalagitnaan ng kanyang pagtuturo. Biglang merong sa gitna nila nagbubutas ng bubong. Sabi, sandali muna,
tayo ay sandaling manahimik at parang may nagbubutas dito, kumbaga, may nagbubutas ng bubong. Yan, ginawa nila, nakita ni Jesus na mga siya. Grabe ang pananampalataya ng mga tao ko. Hindi mo sinirapan nila yung kisame para lang makalapit sa akin. Kaya nung nakita ni Jesus, sabi niya, ang kasalanan mo ay pinapatawad na. Your sins are forgiven. At dahil may mga nakikinig po doon ng mga religious, sabi nila, bakit ito sinabi niya? Dapat ang sabihin niya ay pinagaling mo na ikaw sa iyong karamdaman. Pero sinabi niya ay, your sins are forgiven. So sa kwento po, kasi sabi ni Jesus, ano bang mas madali? Yung tumindig ka sa iyong higaan at umuwi? O yung your sins are forgiven? Kasi si Jesus, inuna po niyang ayusin yung buhay po natin, yung spiritual life natin, bago yung physical. Kasi sa kanila pong kultura, may mga sakit na nagkakaroon ng tao dahil sila ay makasalanan, may nakagawa ng mga masamang bagay. So alam ito ni Jesus, kaya ang sabi niya, your sins are forgiven. Pero pinag-question siya ng mga teacher of the law, sabi niya, Diyos lang ang nagpapatawad. Bakit niya ito sinabi? So, kaya sabi ni Jesus, alam niya yung mga iniisip ng mga tao ko na nakikinig. Pero patuloy pa rin siya na ano pa rin ang ginawa niya. Your sins are forgiven. At nilapitan niya ang may sakit, sinabi niya, rise up, tumayo ka at tumindig. Umuwi ka na. Dali mo ang higaan at umuwi ka na. So, ito po yung kwento. Para may ikli lang. Parang pangkaraniwan lang. Hindi po ba? Pero para matandaan po natin ang kwentong ito, yung mensahe ko sa umaga ito. Itago po tayong word na tatandaan. Ito po yung TIP. Number 1, yung T stand for time. Nakita po natin yung 4. Maaaring tayo po, bilang pang mga karaniwan, tayo po ay may kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang gawain. Pero ang 4 na ito, nagbigay po sila ng time para sa kanyang kaibigan na may sakit. Maaaring malayo sila, pero buhat-buhat nila yung kanyang kaibigan para dalhin kay Jesus. Nakita po natin yung kanyang effort na ginawa. May word po dito na sinasabi na be a bridge to help others. Maging tulay ka para makatulong sa ibang tao. At ang kanilang purpose and goal ay to bring to Jesus. Madala nila ito kay Jesus. So, nakita natin kung ilang ginawa po yung 4. Hindi po ba sila ay nagpuwang-puwang sila. So, parang may teamwork. Teamwork is true care. Talagang nakikare ka, nakakaisa kayo dapat. Pero pagkakaisa sa teamwork. So, ibig nila yung para kay Jesus. Pero makita natin po sa pagdating nila doon, ano po yung sitwasyon ko? Nung nandun na sila sa lugar, sa venue, di ba kanina T, tapos pangalawa po yung impossible. Para imposible yata ito. Impossible to possible.
Kasi parang imposible, napakaraming tao, siksikan, walang, kumbaga, hindi sila makasingit or makadaan. Pero makita po natin na yung word po dito, they find ways and never give up. Hindi sila sumuko, hindi nila sinukuhan yung kanilang kaibigan. Halimbawa, pare, pasensya na, maraming tao, uwi na lang tayo. Hindi tayo pwede yung makapasok na bahay na yan. Maraming tao, walang dahilan para. Pero hindi, ganun ang ginawa nila. They never give up, hindi sila sumuko. Nagawa sila ng mga iba pang paraan para makalapit kay Jesus. At ito nga yung kanilang naisip, yung bakbakin ang kisame o bubong. Na kung ako yung may-ari, pababayaran ko kasi sinira yung bubong eh. Pababayaran ko. Pero hindi na yung inisip ng mga apat na ito. Sige, kung kailangan magbayad pa tayo, gawin natin. Basta lamang mailapit natin itong tao ito kay Jesus. Yung ating kaibigan. Pangatlo po na makita natin yung P. Presence. The power of Jesus' presence. Mayroong kapangyarihan sa presensya ni Jesus. So, the moment na nandun po sa harap ni Jesus yung may sakit, ano po, nagkaroon po ng kapatawaran, nagkaroon ng healing, di po ba? So, nakita po natin na hindi na sayang yung kanilang effort, ginawa, dahil nagkaroon ng kagalingin ng kanilang kaibigan. Kahit mahirap, kahit sila ay parang pinagtatawanan sa kanilang ginawa, pero kumbaga, para sa kanila, nakita nila na magaling yung kanilang kaibigan. So, tingnan po natin yung ginawa nung, o yung, ano yung matututunan po natin sa may sakit, paralitiko. Yung paralitiko po, sabi niya, at he asked for help. Siyempre, may sakit ka, hindi mo kayang maglakad or so, minisa ng tulong. At salamat yung apat na kaibigan niya ay available na mahingan niya ng tulong. Ito ka. Then, pangalawa na ginawa niya, magtiwala siya. Nagtiwala siya. Bahala kayo, basta gusto ko lang ay makapunta kay Jesus. Siya lamang yung tanging makapagpapagaling sa akin. At maaaring isang ginawa rin niya yung mag-pray. Nananalangin siya na kumbaga maging successful or makapunta sa kay Jesus. Kasi ang imposible nga kung pwede nangyari. Mahirap. Maraming tao, maraming hadlang. Kumbaga, pero nagpe-pray siya. Ano ko nagpe-pray siya? Ito lang yung paraan niya para mapalapit kay Jesus. Then kay Jesus, ano po yung ginawa ni Jesus? Jesus saw their faith yung sa apat. Nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya. So, yun palang kumbaga, natitignan pala ni Jesus sa atin yung aking faith. So, gusto kaya yung faith natin po. Makakaagaw kaya ito ng pansin kay Jesus, yung faith po natin, maliit, o lumalaki na, o nag-grow na. Then, si Jesus, nagkaan po siya ng forgiveness, pagpapatawad. Lahat ng lumalapit kay Jesus, hindi mabibigo, meron pong forgiveness. So, huwag tayong mahiya kay Jesus, lumapit. Dahil si Jesus, He offered forgiveness. Gano'n man kalaki ang ating kasalanan po for tayo po lumapit kay Jesus. And si Jesus, nagpapatawad.
Then, pangatlo, Jesus gives healing. Ikaw yung may sakit, patuloy na kagalingan ay nasa Jesus. Maaaring sa modern days natin, mayroong mga gamot, nakatutulong din po, pero ang totoong kagalingan po, kay Jesus lamang po tumatagpuan. So, doon tayo lumapit sa totoong manggagamot po natin kay Jesus. So, sa umaga po ito, maikli lang po yung kwento, pero alam ko na ang Diyos ay nangungusap po sa atin na sa umaga ito through His Word. Di ba, bring me to Jesus. So, may tanong po doon. Sino at ano yung dadalhin mo kay Jesus? Sino at ano yung dadalhin mo kay Jesus? Family, membro ng pamilya, tatay ko, nanay ko, kapatid ko, relatives, lola ko, tiyahin ko, pinsan ko, kaibigan, eskwela, kapitbahay, kamanggagawa, katrabaho, at ang isa. So, ilan lang po yun sa pwede mong dalhin kay Jesus. So, tayo po ay magnilay po sa mga ito through His Word. Bring me to Jesus. Maaaring nakikita nyo sila, kasalamuhan nyo sila, yung mga pamilya natin, kaibigan. Pero sa puso nila, bisigaw sila, bring me to Jesus. Dalhin nyo ako kay Jesus. So baka ito yung gagamitin ng Panginoon para sila ay madala kay Jesus. Yung mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, kaskwela mo, magulang mo, kapatid mo, baka ito yung gagamitin ng Panginoon para sila ay madala sa Panginoon. So, bago po sana ating pag-pray na sa year 2026, kasama na natin. Meron tayong madala kay Jesus. Amen. So, sumagang ito po, tayo po ay mananamin. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po sa iyong word na namin po napakinggan. Tanda po namin yung tip na binigay mo, yung time, effort. Nagbigay kami ng time, panahon sa aming mga mahal sa buhay na gustong lumapit kay Jesus. Lord, huwag kami magsawa. Mag-iis kami kung kinakailangan para madala lang sila sa Panginoon. Gumawa kami ng paraan kahit mahirap para ito ay maidala lang sa Panginoon, sa iyo, O Diyos. Lord, sa umaga ito, sulit po na mangusap ka sa amin sa umaga ito. Mayroong mga tao na kasalamuhan namin na ito nga yung sisigaw ng kanilang puso, ng kanilang spirit, Panginoon. Hindi man sila nagsasalita, pero ito yung sinisigaw nila, bring me to Jesus. So, narito yung mga anak mo, Panginoon. Sa iba't ibang dako ng lugar, may kalat po sila. Sa eskwelahan, sa workplace, sa community, para abutin po yung mga tao ito na nadala sa iyo, Panginoon. So, dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng boldness, tapang, na ito yung magawa. Huwag kaming mag-alinlangan na madala namin ito, Panginoon, sa iyo, yung mga tao ito. At dalangin na namin, Panginoon, na gamitin mo ang aming buhay. Kami mismo, gamitin mo, Panginoon, para ma-reach ang mga taong ito na wala ka sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong gagawin po sa mga anak mo, sa mga Kristiyano. Yung word mo, Panginoon, ay huwag mabaliwala, Panginoon. Huwag makalimutan. Pagkos maalala nila na we are in the mission field. Kung meron kaming dapat trabahuin o gawin, may purpose kami bakit narito. Is to bring soul to Jesus. So,
Salamat, Panginoon, sa umaga ito. Gamitin mo nga ang mga anak mo mightily to the works of the Holy Spirit, Panginoon, mag-move sa kanila na this coming 2026. Isa o marami pa kami malala para sa iyo, Panginoon. Ito ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.